Isang araw manunood ang buong klase ng isang quiz show na sinalihan ng pinakamagaling na estudyante sa kanilang classroom. Ngunit napansin ng kanilang guro na bakante ang isang upuan. Sabi ng kanilang kaklase ay absent na naman si Dalpo, ang pinakabobo sa kanilang klase. Nang buksan na ang tebi ng kanilang guro, nagulat ang lahat nang bigla na panood nila si Dalpo sa siya ay kasali sa quiz show na lalabanan ang pinakamatalino sa kanilang klase. Nagtaka ang lahat kung bakit bigla nakasali sa quiz bee si Dalpo na lagi nilang binubuli dahil siya ang pinakabobo sa klase. Bago ang lahat, kung magustuhan nyo ang recap na to, huwag kalimutan ang like at subscribe. Sa isang mataas na paaralan, may isang pambihirang henyo sa akademiko. Isang batang kayang kontrolin ang kanyang mga grado ng tumpak. Habang ang iba ay nagsusumika para sa perpektong marka, siya ay sadyang nagtatarget ng 0. Sa kanyang mga kamag-aral, kilala siya bilang hari ng bagsak na marka. Isang araw, inihayag ng kanilang guro ang paparating na quiz show at ang pagpili ng isang estudyanteng magiging kinatawan upang makipagkumpetensya para sa premyo. Nagpasya si Dalpo, ang hari ng bagsak, na ipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Ipinamahagi ng guro ang mga papel sa pagsusulit. Habang ang iba ay masigasig na gumagawa, pinili ni Dalpo na mag-relax at ipikit ang mata. Nang ipahayag ng guro na 0 minuto na lamang ang natitira, siya ay tahimik na tumayo, isinulat ang kanyang pangalan, at sinimulan ang pagsusulit. Nagsimula ang mga guro sa pagmamarka ng mga pagsusulit habang unti-unting bumabagsak ang kanilang mga mukha sa bawat nakakadismayang marka. Sa wakas, naabot nila ang dalawang pinakamataas na papel na may marka na 72 at 76. May ilang guro ang nagmungkahi na itigil na ang pagmamarka, iniisip na walang nakakuha ng mas mataas. Gayunpaman, biglang naging seryoso ang guro ng homeroom at nagtipon ang iba upang saksihan ang isang perpektong marka. Ngunit nang makita nila ang pangalan sa papel, sila'y namangha. Ito ay pagmamay-ari ng kilalang-kilala sa pagiging 0 sa marka. Kumalat ang balita sa silid-aralan na parang apoy. Nang malaman ng lahat na ang nangungunang score ay ang hari ng palaging bagsak, sila ay nagulat at nagduda. Si Chansu, ang karaniwang nangungunang estudyante, ay nakaramdam ng banta. Mabilis niyang pinatawag ang kanyang grupo ng mga babaeng tagahanga at inutusan silang ikalat ang mga chismis na nandaya si Dalpo. Ang mga chismis ay mabilis na kumalat. Pinainit ni Chansu ang sitwasyon na nagpapahiwatig na marahil ay ninakaw ni Dalpo ang pagsusulit bago pa man ito isagawa. Ang mga chismis ay lumago mula sa pandaraya hanggang sa tuwiran namang pagnanakaw ng papel ng pagsusulit. Kahit saan magpunta si Dalpo, siya ay tinutukan ng mapanlait na mga titig. Nang marinig ang mga chismis, tinawag siya ng guro sa homeroom at hayagang pinyestahan, binabalaan siya laban sa ditapat na pag-ugali. Ngunit tumangging umamin si Dalpo sa isang bagay na hindi niya ginawa. Lahat ay naniwala na siya ay nagkasala maliban kay Cho, ang pamangkin niya, at kay Ha. Sa huli, pinili ng guro sa homeroom si Chansu na kumatawan sa paaralan sa quiz show. Si Chansu ay nagtagumpay sa unang round. Pagkatapos ay hayagang ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal kay Inha, ang matagal na niyang crush. Nagulat ang klase sa mga palakpakan, ngunit ang tingin ni Inha ay lumihis patungo sa upuan ni Dalpo, determinado na linisin ang kanyang pangalan. Sa sandaling iyon, iginiit ng guro sa homeroom na humingi ng paumanhin si Dalpo sa klase. Nanatiling inosente si Dalpo at tumangging gumawa nito. Nagalit ang guro. Hinarap siya ni Dalpo, humihingi ng patunay sa sinasabing pandaraya niya. Tumugon ang guro na lalo pang pinag-uusapan ito ng buong paaralan. Hindi ba sapat na patunay yon? Pinuligsa ni Dalpo ang nagngangalang guro at napansin ang isang babaeng guro na nagpiprint ng mga dokumento sa likuran. Pumasok ang pilyong kislap sa kanyang mga mata. Magbibigay ako ng deal sa'yo, sabi niya. Kung makakalabas ako dito, sasabihin ko sa lahat na may relasyon ka sa kanya. Pagkatapos, pwede mong patunayan na hindi ito totoo. Ginawa niya ito. Talagang ginawa niya, sigaw ng babaeng guro, gulat na gulat. Habang nakatitig ang homeroom teacher na parang hindi makapaniwala. Tumayo si Dalpo. Ipinapalagay mo na hindi ito totoo, sabi niya, napuno ng pang-insulto sa kanyang tinig. Then patunayan mo. Lasapin mo ang sariling gamot mo. Lumiko siya at lumakad palayo, iniwan ang dalawang guro na walang masabi. Determinado si Inha na linisin ang pangalan ng kanyang tiyuhin, dali-dali siyang pumunta sa silid nito upang maghanap ng ebidensya. Sa wakas, sa gitna ng isang tambak ng mga comics, natagpuan niya ang isang aklat-aralin sa Ingles na may tatak ng aklatan ng bayan. Ang isang pagbisita sa aklatan ay naghatid sa kanya sa isang mahalagang tuklas. Bawat aklat sa mga istante ay may slip ng pagpapahiram na may pangalan ni Dalpo na sumasaklaw sa napakaraming paksa. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang tila mahina sa akademya na tiyo ay nagtataglay ng ganitong lawak ng kaalaman. Sinimulan ni Inha na maingat na kolektahin ang mga slip ng pagpapahiram, i-photocopy ang mga ito, at tipunin sa isang tambak ng ebidensya upang dalhin sa paaralan. Samantala, dumating si Dalpo sa punong tanggapan ng paligsahan sa quiz show para sa mga paunang rounds at madali niyang nakamit ang isang pwesto sa kompetisyon. Dahil sa kanyang huling pwesto sa paaralan, siya ay kawawa laban sa nangungunang estudyante, si Chansu.
Mula sa unang tanong pa lang, pinamangha niya ang lahat. Itinanong ng host. Sa bawat 43 katao, isa ang may kakaibang kondisyon na nasisinop tuwing nagsisinungaling. Ang kondisyong ito ay ipinangalan sa anong animated na karakter. Nagdesisyon si Dalpo na gamitin ang kanyang nag-iisang lifeline, pinili si Chansu. Kung matatalo kita sa round na ito, sinabi ni Dalpo kay Chansu. Ang kailangan mo lang gawin ay tumanggap ng 1-0 sampal mula sa akin. Tumahimik si Chansu. Ano, sambit niya, saka napagtanto, kaya pala, gusto mo lang gumanti para kay Inha, kahit handang sayangin ang iyong mahalagang lifeline. Sobrang tiwala ka ba na mananalo ka dito? Agad na sumagot si Dalpo, Pinocchio. Binati siya ng host at tinanong kung nakatagpo na ba siya ng isang taong may ganitong kondisyon. Sumagot si Dalpo na at ang taong ito ay natatangi, palaging sinisinok pag nagsisinungaling, kaya tinatawag siya na reyna ng sinungaling. Ang komentong ito ay nagdulot ng malakas na tawa mula sa mga manonood na nasa live audience. Tinutukoy kay Inha, nagalit siya at nangakong bibigyan si Dalpo ng leksyon pagbalik niya. Dumating agad ang ikalawang tanong. Ayon sa 60 taong siklo ng kanji, anong taon na ito? Ang tanong na ito ay nag-trigger ng masakit na alaala para kay Dalpo. Naalala niya ang kanyang dating buhay bilang si Hamyong, isang kilalang child prodigy kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Jaemong. Namuhay sila ng masaya hanggang sa nagkaroon ng matinding sunog sa isang lokal na pabrika. Ang kanyang ama, ang hepe ng bumbero, ay pinangunahan ang kanyang kuponan sa lugar ng insidente. Isinumbong ng isang lalaki na may 2 manggagawang na trap sa loob, ngunit nabigong banggitin ang presensya ng mga mapanganib na materyales. Agad na pinangunahan ng ama ni Dalpo ang kanyang kuponan papasok, na hindi alam na ang 2 manggagawa ay nakatakas na at sa katunayan ay responsable sa sunog. Nang makapasok ang mga bumbero, sumabog ang mga mapanganib na materyales. Tinamaan ang departamento ng bumbero ng trahedya at nagpatuloy ang apoy hanggang sa sumunod na araw. Upang iwasan ang pananagutan, iginiit ng lalaking nag-ulat ng mga natrap na manggagawa na ipinaalam niya sa punong bumbero ang sitwasyon, ngunit pabaya itong pinasok pa rin ang kanyang mga tauhan. Kakaiba, 8 katawan lamang ang nakuha mula sa 9 na bomberong pumasok. Pagkatapos, may nag-ulat na nakakita ng isang anyong kahawig ng ama ni Dalpo sa malakas na ulan. Nang kumalat ang balita tungkol sa sunog, pinaroot pinarito ang ilang mga di makatarungang media, binabaliktad ang isang trahedyang aksidente upang maging isang kwento na puno ng hinala. Kakaiba, ang publiko ay agad na tinanggap ang kwento na somehow ay responsable ang ama ni Dalpo sa kapalaran ng kanyang koponan. Sina Dalpo at ang kanyang nakatatandang kapatid ay pinalibutan ng mga reporter na humihingi ng ebidensya ng inosente ng kanilang ama. Kabilang sa kanila ang isang partikular na malisyosong reporter na mapanlinlang na nag-edit ng footage ng panayam, pinagsama-sama ang isang bahagi ng tunog kung saan sinabi niya, sigurado akong ang taong nakita ko ang nawawalang punong bombero. Ang manipuladong ulat na ito ay nagpasiklab ng galit ng publiko at ang pamilya ni Dalpo ay tinaguri ang mga kontrabida. Hinaharap ang pang-aalipusta at paratang kahit saan sila magpunta. Hindi na matiis ang walang tigil na presyon, dinala ni Dalpo ang kanyang ina upang makita ang huling palabas ng mga paputok bago siya nagpakamatay. Nang dumating si Jaemong, kapatid ni Dalpo, natagpuan niya lamang ang isang sapatos sa isang paalam na tala, labis na nagdadalamhati at galit. Si Jaemong ay sumabog sa galit laban sa media, ngunit lalo lamang silang nagtuon sa pagsasamantala sa kwento. Nang hindi alam ng lahat, si Dapo ay buhay pa, na iligtas ng isang matandang lalaki na may demensya. Nagkamali ang matanda sa pagkilala kay Dalpo bilang kanyang panganay na anak na nawala sa dagat ilang taon na ang nakalipas. Ito ang aking bunsong anak, si Dalpo, ipinakilala siya ng matanda. At ito ang aking apo na babae, si Chunha. Nagulat si Dalpo. Bigla, mayroon siyang kapatid na 20 taon ang nakatatanda at isang pamangkin na kapareho ng edad niya. Sa simula, nag-aalangan ang nakatatandang kapatid, ngunit tinanggap niya si Dalpo matapos makita ang kabustuhang alagaan ang matanda bilang pasasalamat. Hindi ikinuwento ni Dalpo ang kanyang totoong pagkatao at lumakas ang kanilang ugnayan sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, may kalupitang kapalaran na naghihintay. Habang tinutulungan si Inha ayusin ang kanyang telebisyon, natuklasan niya ang isang nakapipinsalang katotohanan. Ang mamamahayag na sumira sa pamilya niya ay ang ina ni Inha. Agad nagbago ang kanyang asal kay Inha at sinimulang siya nitong biruin ng walang tigil. Ngunit dahil sila ay lumaki ng magkasama, isang malalim na pagmamahal na ang namuo sa pagitan nila. Nang marinig niya ang pustahan ni Inha laban sa nangungunang estudyante, walang pag-aalinlangan na pumasok si Dalpo sa quiz show at tuluyang tinalo ang kanyang karibal. Nang matapos ang kanyang misyon, sinimulan ni Dalpo ang kanyang paglalakbay pauwi. Nang makita ang unti-unting nangungulilang kalangitan, alam ni Inha na wala siyang payong kaya't dali-daling bumalik sa kanilang baryo. Sa gitna ng malakas na ulan, naghintay siya sa hintuan ng bus. Nang makita si Inha na natutulog, naisip ni Dalpo kung gaano na siya katagal naghintay. Nang magising si Inha at makita siyang papalapit na may bitbit na payong, napansin niyang sira ito. Habang nakatitig siya ng naguguluhan, inilagay ni Dalpo sa kanyang ulo ang 2 funnel at tinitignan siya ng seryoso. Huwag mong isipin ang mali, bulong niya. Sinabi ni Lolo na sunduin kita. Nag-aalala siya na mabasa ka. Hindi naman naaalala ng sobra o kahit ano talaga.
Sa kaibuturan ni Dalpo, alam niyang imposible ang magkaroon ng relasyon kay Inha. Mahal pa rin niya ang kanyang ina. Bagaman hindi niya kailanman mapapatawad ang babaeng sumira sa kanyang pamilya, lumipas ang ilang taon. Pagkatapos magtapos sa mataas na paaralan, naging driver ng taxi si Dalpo upang suportahan ang kanyang pamilya. Sinunod ni Inha ang kanyang pangarap na maging isang reporter, ngunit ang kanyang Pinocchio syndrome, na nagpapahaba ng kanyang ilong tuwing nagsisinungaling siya, ay nagpapahirap sa kanyang trabaho. Isang umaga, nagpahatid siya kay Dalpo patungo sa isang interview. Magkasama silang nagpunta ni Dalpo sa lugar ng kanyang ika-35 na interview sa trabaho. Nakita ang kanyang kaba. Sinabi ni Dalpo sa kanya na gumastos ng 5,000 isa para sa isang good luck charm. Hindi inaasahan, nakatanggap siya ng text message mula sa kanyang ina na nawala sa loob ng 13 taon. Tuwang-tuwa hanggang sa maiyak, masigla niyang sinabi kay Dalpo na nanatiling walang pakialam. Patuloy na may sama ng loob sa babae. Pagdating sa interview, binuksan ni Inha ang kanyang mga bisig, handang yakapin ang kanyang ina. Ngunit ang muling pagkikita ay hindi ang masayang okasyon na kanyang inaasahan. Walang init sa kanyang ina at ang iba pang mga tagapanayam, napansin ang Pinocchio syndrome ni Inha ay idineklara siyang hindi angkop para sa karera sa pag-uulat. Hindi maiwasan ni Inha ang tumugon. Hindi ba mas mapagkakatiwalaan sa mga tagapakinig ang isang reporter na hindi makagimbala? Ang kanyang ina, ang parehong babae na walang puso na sumira sa kanilang pamilya, ay nagbigay kay Inha ng isang pagsubok. Kung makakakumpleto siya nito ng walang aberya, makukuha niya ang trabaho. Tiyak, nabigo si Inha. Kaagad na ni-reject siya ng kanyang ina na sinasabing kulang siya sa kinakailangang katangian para maging isang reporter. Wasak luha, lumabas si Inha, nalilito sa malamig na pagtrato ng kanyang ina. Kailangan niyang tiyakin ang isang bagay. Habang naghihintay sa labas ng opisina ng kanyang ina, nagtanong siya tungkol sa text message, ngunit natuklasan niyang matagal nang pinalitan ng kanyang ina ang numero nito. Labis na nasaktan si Inha. Sa loob ng maraming taon, hindi man lang siya pinansin ng kanyang ina. Nangangatog, bumulong siya, "Mama, namimiss kita." Sandaling niyakap siya ng ina, at sa sandaling iyon ay nakaramdam si Inha ng kaunting pag-asa. Ngunit sinabi ng kanyang ina, "Masyado akong abala para misin ka." Naging yelo ang puso ni Inha. Tinawagan niya ang numerong nagpadala ng text, hinihingi ang dahilan kung bakit binigyan siya ng pag-asa at pagkatapos ay binawi ito. Nanatiling tahimik ang taong nasa kabilang linya. Habang naghihintay si Dalpo sa kabilang kalye, nakita niya si Inha na lumabas at umiiyak. Gusto niyang aliwin siya pero naharang ng trapiko ang kanyang daraanan. Mabilis siyang tumawag sa kanya, ngunit nag-text na lang si Inha, sinasabing kasama niya ang kanyang ina at hindi makapagsalita. Nakita niya itong umiiyak mula sa malayo. Gusto ni Dalpo na protektahan ang kanyang dangal, kaya hindi niya inihayag ang kanyang kasinungalingan at nag-text na lang pabalik tanong kung kamusta na ang mga bagay-bagay. Nagsinungaling si Inha, sinasabing maayos ang pakikitungo sa kanya ng kanyang ina. Nagpasya si Dalpo na huwag na siyang istorbohin pa at nagmaneho palayo. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, dahil nag-aalala sa kanya, bumalik siya. Nang makarating siya, wala na si Inha. Nakita niya ang ina nito na naghihintay ng taxi. Bagamat puno ng sama ng loob sa babaeng nakawasak sa kanyang pamilya, huminto siya at inalok na ipasakay ito. Samantala, lubos na despondente, tinipon ni Inha ang lahat ng kanyang mga libro at artikulo tungkol sa pamamahayag at dinala ito sa bubong na may balak sunugin ang mga ito. Pag-uwi sa bahay, napansin ng lolo ni Dalpo ang pagkabalisa ni Ha at binanggit ito kay Dalpo na agad na nagtungo sa bubungan. Nangamba sa posibleng masama at natagpo ang walang tao sa bubungan, nag-alinlangan siyang tinawag ang pangalan niya. Bigla, narinig niya ang isang nakatakam na hikbi at nakita ang mga paa ni Ha na nakalabas mula sa likod ng isang pader. Nakahinga ng maluwag, lumapit siya sa kanya. Sinabi niya sa kanya na alam niya ang nangyari, na lalong nagpahiya kay Ha na harapin siya. Ipinagpaliban niya ang kanyang edukasyon para maipagpatuloy ni Ha ang sa kanya, ngunit nauwi ito sa paulit-ulit na pagkakareject. Labis ang kanyang guilt, kaya inamin niya na hindi niya kailanman gusto maging pabigat. Ngunit napakabigat ng katotohanan. Nais niyang sunugin ang mga libro at isuko ang kanyang pangarap. Hinila ni Dalpo ang mga libro at tinanong, "Talaga bang gusto mong sumuko?" Iginiit niya na, ngunit ang kanyang nilulupaypay na hikbi ay nagsabi ng kanyang tunay na damdamin. Naiinis, muling hinawakan niya ang mga libro, ngunit pinigilan siya ni Dalpo na may seryosong ekspresyon. Ipinahayag niya, "Hayaan mo akong tulungan kang maging isang reporter." Nagpasya si Dalpo na mag-aral ng mabuti sa loob ng isang buwan upang matulungan si Inha sa kanyang susunod na panayam. Bagaman pinagpala ng pambihirang alaala, alam niyang kinakailangan pa rin ang masigasig na pagsisikap. Nagpraktis sila sa bubong sa araw upang hindi mapansin ng kanyang lolo. Nag-aral si Dalpo hanggang hating gabi sa ilalim ng mahinang ilaw. Nang marinig niyang bumalik ang kanyang lolo, mabilis niyang itinago ang kanyang mga pinag-aralan at ipagpatuloy lamang ito matapos mapunta ang matanda sa kanyang silid. Hindi alam ni Dalpo na diskubre na pala ng kanyang lolo ang kanyang lihim. Matalino at maunawain, hindi nagsalita ang matanda, pinagmamasdan lamang ang natutulog at pagod na si Dalpo at banayad na hinaplos ang kanyang buhok. Isang ideya ang sumiklab sa isip ng matanda.
Kinabukasan, bumili siya ng isang fashion magazine mula sa silid-aklatan at dinala si Dalpo sa isang barbero, pinili ang isang stylish na gupit mula sa magazine. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Dalpo ang isang Amerikana, kurbata, at sapatos na gawa sa balat. Kumpleto na ang pagbabago. Napakagwapo ni Dalpo. Wow, huminga siya, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Sino ito? Habang pauwi, patuloy na sinusuri ni Dalpo ang kanyang refleksyon, bahagyang nag-aalala na hindi na siya kahawig ng katuwang na anak ng kanyang lolo. Lumabas na 1 taon matapos mailigtas si Dalpo, napagtanto ng kanyang lolo na hindi siya ang kanyang panganay na anak, ngunit upang maprotektahan si Dalpo mula sa pagpapadala sa ibang lugar, nagkunwari siyang hindi alam. Pinakalma niya si Dalpo, sinasabihan siyang huwag mag-alala sa kahit ano at simpleng mamuhay ng buong buo. Labis na naantig, niyakap ni Dalpo ang kanyang lolo. Luha ang dumadaloy sa kanyang mukha, nang angakong palaging magiging kanyang anak. Pagdating sa bahay, hindi nakilala si Dalpo ng kanyang kapatid, nagtatanong kung sino ang inihatid ng kanilang lolo sa bahay. Anong bisita? Tumawa ang matanda. Ito ang iyong kapatid. Biglang pumasok si Inha. Tinanong niya, talaga bang ikaw iyon, tito? Nagulat, ngumiti ang lolo, pinupuri ang kaakit-akit na anyo ni Dalpo na nagpapaalala sa kanyang kabataan. Napansin ng kapatid ni Dalpo ang nahulog na tingin ng kanyang anak na babae at naalala ang kanyang pagmamalaki noong nakaraang araw tungkol sa pagiging pinakamaganda at kaakit-akit na babae. At ngayon ay pakiramdam niyang mapusyaw siya kumpara sa kaakit-akit na si Dalpo. Hindi niya mapigilang pagsabihan siya dahil sa kanyang palaging luma at payak na kasuotan. Ilang beses na pinalingon ni Inha ang kanyang mga mata, tumugon na minsang tinawag siya nitong mas maganda pa kaysa kay Miss Korea. Nagreklamo siya, iyon ay dahil lasing ako noon. Pinagalitan niya si Inha dahil sa kakulangan nito sa estilo, binabalaan siyang huhusgahan siya ng mga tao. Naiinis, idineklara ni Inha na imposible para sa sinuman na husgahan siya dahil hindi pa niya kailanman nakita si Dalpo bilang isang lalaki at hindi rin niya kailanman nakita siya bilang isang babae. Si Dalpo, na nakarinig nito, ay malungkot na isinara ang kanyang pinto, na hindi narinig ang natitirang bahagi ng kanyang pangungusap. Ngunit ang isang taong may talento, mabait, at ngayon ay gwapo na tulad ni Dalpo. Well, baka hindi rin pala siya masamang pagpipilian. Ang dating palabiro na batang lalaki ay namulaklak bilang isang kahanga-hangang kaakit-akit na binata. Upang maghanda para sa mga interview ng mamamahayag kasama si Inha, pinagsama ni Dalpo ang 3 taon ng espesyal na pag-aaral sa loob ng 1 buwan. Nagsimula ang ika-36 na interview ni Inha at nakaharap ni Dalpo ang kanyang pinakamalaking romantikong karibal, si Bongjo. Lumabas na si Bongjo ang nagte-text kay Inha sa loob ng maraming taon gamit ang telepono ng kanyang ina. Hindi ito alam ni Inha, kaya sa loob ng 13 taon ay ibinuhos niya ang kanyang damdamin sa kanyang ina na hindi sinasadyang nagdulot kay Bongjo na mahulog ang loob sa babaeng hindi pa niya nakikilala. Nang malaman niya ang tungkol sa interview ni Inha, sinundan niya ito. Nagsimula ang paunang round at sila tatlo ay napabilang sa parehong grupo ng interview. Napansin ni Dalpo ang palagiang titig ni Bongjo kay Inha, kaya siya ay lumapit at maingat na inilagay ang kanyang sarili sa pagitan nila. Inutusan sila ng tagapag-interview na tumayo ayon sa numerikal na pagkakasunod-sunod at pagkatapos ay ulat ang nilalaman ng isang video clip. Masusukat ang kanilang pagtatanghal. Ang format na ito ay hindi pabor sa unang nag-uulat. Sa kasamaang palad, si Dalpo ang naunang nag-ulat. Pagkatapos mapanood ang video, nagbigay siya ng isang karaniwang ulat batay sa katotohanan. Ang susunod na 2 kandidato ay pinaganda ang ulat ni Dalpo, inilagay ang kanilang sariling estilo at ginawang mas kakit-akit ito. Nang dumating ang pagkakataon ni Inha, sinunod niya ang halimbawa ni Dalpo, na natili sa tuwirang presentasyong pagkalarawan. Ang mga tagapanayam, naguluhan sa tuwirang ulat ni Inha, ay nagtanong kung bakit hindi niya pinaganda ang mga datos. Matapat na sumagot si Inha na hindi siya marunong magsinungaling. Nang siya ay papaliwanag na tungkol sa kanyang Pinocchio syndrome, sabay na pinutol ni Dalpo at Bongjo, ipinakikilala ang kanilang sarili bilang mga mamamahayag. Ipinaglaban ni Dalpo na dapat unahin ng mga mamamahayag ang katumpakan ng impormasyon, iwasan ang pagmamalabis at pagdistorsyon ng walang wastong beripikasyon. Sinyo ni Bongjo na mas mabuting walang balita kaysa mag-ulat ng maling impormasyon. Mabilis na natapos ang paunang round. Habang hinihintay ang mga resulta, pinagsisisihan ni Inha ang kanyang performance. Pinaaliw siya ni Dalpo na sinabing, kung hindi natin kayang maging magkapareha, mas mabuting mabigo tayong magkasama. Hindi pwede, sagot ni Inha. Mas mabuti ang isa kaysa 2. Agad na na-realize ang kanyang pagkakamali, tinakpan niya ang kanyang bibig. Nayaliw si Dalpo at pinilit siyang magpaliwanag. Sinikap ni Inha na makatakas, pero hinarang siya ni Dalpo, pabiro siyang itinulak sa pader. Wala nang ibang magagawa, nauutal siyang nagsalita. Mas mabuti ang isang pe kaysa sa 2 pe na magkasama at magkalayo. Ngunit binaliwala ni Dalpo yon, sinabing kung hiwalay, wala itong saysay. Nasaksihan ni Bongjo ang intimate na palitan na ito. Naipost na ang listahan ng mga matagumpay na kandidato at lahat ay nagmamadaling tingnan ito. Bong Dalpo at Inha ay parehong pumasa. Masigasig nilang tinawagan ang bahay upang ibahagi ang magandang balita.
Labis na natuwa ang kanilang lolo at hinikayat silang ipagpatuloy ang kanilang pagsusumikap. Gayunpaman, ang kapatid ni Dalpo, na nakaupo sa tabi niya, ay lalong nababahala, ini-imagine ang mga hindi komportableng sitwasyon ng dalawa na nagtatrabaho ng magkasama. Inisip nito ang pag-aayos ng kanilang mga kurbata sa isa't isa at ang pagkain ng agahan ng magkasama. Galit niyang itinapon ang unan sa kabilang bahagi ng silid. Ngunit habang pinapanood niya ang paksa para sa susunod na round ng mga panayam na ilalantad, naputla ang mukha ni Dalpo. Tungkol ito sa aksidente sa sunog ng kanyang ama. Natagpuan ang mga labi ng kanyang ama 13 taon matapos ang sunog. Ang balita noon taon ay lubos na dumurog sa kanilang pamilya na nagdulot ng kanilang pagbagsak. Ngayon, dapat nilang pagtalunan kung sino ang may kasalanan. Shattered si Dalpo. Naniniwala siya na iniwan sila ng kanyang ama kasama ang kanyang nakatatandang kapatid, kaya't kontento siyang manatili sa kanyang lolo. Ngayon ay nalaman niya na mali ang pag-akusa sa kanyang ama. Habang pinapanood ang iba pang mga kandidato na magpahayag ng kanilang mga opinyon, nahirapan si Dalpo na kontrolin ang kanyang galit. Pagkatapos ay nagbigay ng opinyon si Inha, sinabi niyang ang kasalanan ay nasa taong may Pinocchio syndrome. Dahil alam ng lahat na hindi siya makapagsinungaling, nahikayat ng kanyang testimonya ang pulisya, ang media, at ang publiko na humantong sa trahedya. Nagtapos siya sa pagsasabi na walang sinuman ang tunay na may kasalanan. Isa lamang itong nakamamanghang aksidente. Wala pang ideya si Inha na ang kanyang mga salita ay magpapakawala sa galit ni Dalpo, siya'y tumugon, nanginginig ang boses. Paano mo masasabi na walang iba pang may kasalanan? Hindi maaaring magsinungaling si Pinocchio. Pero paano naman ang mga mamamahayag? Hindi ba't dapat nilang napatunayan ang mga katotohanan? Dapat nilang maunawaan na mas malaki ang bigat ng kanilang mga salita kaysa sa iba. Hindi ba't dapat maging mas maingat sila? Pero malinaw na hindi nila ito naintindihan. Nakita ang hindi natitinag na paninindigan ni Ha, sa wakas ay naintindihan ni Dalpo kung bakit hindi maaaring maging mga mamamahayag ang mga taong may Pinocchio syndrome. Hanggat naniniwala silang tama sila, hindi sila magkakaroon ng pag-atubili. Nakita ang galit ni Dalpo na nakatuon sa kanya, malungkot na iniwan ni Inha ang silid panayam, hindi pinapansin ang nagpapatuloy na pangyayari. Sinundan siya ni Bomjo. Sa elevator, sinubukan niyang aliwin siya. Nakaramdam si Inha ng sama ng loob. Bagamat nauunawaan niya ang kahalagahan ng pagpapahayag ng kanyang pananaw sa isang debate, umaasa siyang susuportahan siya ni Dalpo. Namalagi ang kanyang pagkadismaya, tinanong ni Bomjo kung nagustuhan ba niya si Dalpo. Itinanggi agad ni Ha, pero agad namang ipinakita ng kanyang pag-iyak ang katotohanan. Samantala, pumunta si Dalpo sa bubong at nalaman niyang hindi iniwan ng kanyang ama ang kanilang pamilya at sa katunayan ay isang bayani. Sa wakas, nailabas niya ang mga taong taon ng pinigil na kalungkutan, umiiyak ng walang kontrol. Hindi niya alam, ang kanyang kapatid na si Jaemong, matapos mailibing ang kanilang ama, ay nabagabag ng paghihiganti at nagplano laban sa mga sumira sa kanilang pamilya. Tinarget niya ang lalaking may Pinocchio syndrome, pagkahilo mula sa isang pagbagsak at aksidenteng napulot ang wallet ng lalaki, ginamit niya ang impormasyon sa wallet upang akitin ang lalaki sa isang liblib na lugar, nagpanggap na iniwan niya doon ang wallet. Habang nakayuko ang lalaki sa isang bukas na manhole, sinara ni Jaong ang takip at pinatibay ng mga bricks. Sa kabila ng desperadong paghingi ng lalaki, nanatiling matatag si Jaong. Si Ha, na pinabigatan ng kanyang Pinocchio syndrome, ay nakaranas ng 36 na nabigong interview. Nang hihinayang, nagtrabaho siya sa isang supermarket ayon sa itinakda ng kanyang ama. Makatarungan ba ito? Bumuntong hininga siya sa isang customer. Nag-aral siya ng 1 buwan lang at nakapasa, samantalang ako naman ay naghanda ng 3 taon at bumagsak. Biglang lumitaw si Bomjo na may itinatagong lihim na paghanga sa kanya. Sa paniniwala na si Dalpo ang kanyang tiyuhin, sinubukan niyang aliwin siya. Pag-uwi, nakita ni Inha si Dalpo na nakikipag-usap tungkol sa trabaho sa kanyang lolo. Naalala ang pahayag ni Dalpo na hindi siya pwedeng maging reporter, gumanti siya sa pamamagitan ng paglublob ng sipilyo nito sa inidoro bago ito ibalik, na tila walang pakialam habang kumukuha si Dalpo ng kanyang sipilyo. Agad niyang itinapon ang toothpaste nito sa basurahan na nagpaiwan sa kanya ng pagkabigla. Kinaumagahan, muling bumisita si Bom kay Inha sa trabaho, kung saan naroon din ang malamig na ina nito. Lumabas na ang kumpanya ng kanyang ina ay nahihirapan dahil sa nabubulok na reputasyon at umaasang mapapakinabangan ang Pinocchio syndrome ni Inha bilang isang publicity stunt. Tumanggi si Inha at ang kanyang ina na umaasa sa emosyonal na manipulasyon ay pinilit siya na pag-isipan muli ang desisyon. Habang tinitingnan ang business card, nakaramdam si Inha ng kalituhan, hindi raw ang pagiging reporter ang kanyang pangarap. Pag-uwi, nakasalubong niya si Dalpo sa elevator at dinala siya sa bubungan na determinado na pagalingin ang kanyang hiccup. Kaya, biglang sinabi niya, gusto kita. Nagulat si Dalpo. Hindi niya inaasahan na tutugon si Inha sa kanyang nararamdaman. Ngunit ang pagkaalam na ito ay ikinatakot niya. Ang kanyang ina ay isang pangunahing kaaway ng kanyang pamilya, responsable sa pagkamatay ng kanyang ina. Hindi niya siya mapapatawad kailanman. Naiintindihan din ni Inha ang imposibilidad ng kanilang sitwasyon. Sa paningin ng iba, siya ay kanyang tito. Nagpasya siyang humanap ng iba para unti-unting makalimutan ang kanyang nararamdaman para sa kanya.
Dahil dito, siya ay lumingon at umalis. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, matapos ang mahabang pag-isip, tinawagan ni Inha ang kanyang ina at tinanggap ang alok ng trabaho. Ang hindi niya alam ay si Bamjo, na nagpapalakas ng kanyang pagmamahal kay Inha, ay sumali rin sa parehong kumpanya. Kaya't sa wakas, naging mamamahayag si Inha, ngunit ngayon ay naging karibal na nila si Dalpo bilang nagtatrabaho sa magkaibang network. Nang bumalik si Dalpo sa bahay, nakita niya ang nilutong beef tribe stew para sa hapunan. Kaagad na nagdulot sa kanya ng alaala ng isang malagim na eksena ng krimen mula sa kanyang pag-uulat na nagpadali sa kanya papunta sa banyo upang magsuka. Nag-alala ang kanyang pamilya habang pinagmamasdan siya. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, nakita ni Dalpo na iniwan ni Inha ang gamot sa tiyan para sa kanya na nagpapaalala sa kanya na alagaan ang kanyang kalusugan. Dumating din ang kanyang lolo na may dalang karagdagan pang gamot na nagpapahayag ng parehong pag-aalala. Bago pa man siya makapagsalita, dumating ang kanyang kapatid na lalaki, hawak din ang bote ng gamot sa tiyan. Nang makita ang tatlong magkatulad na bote, natunaw ang puso ni Dalpo. Ang magkaparehong palaging nag-aaway, na orihinal na nagbibigkasang magtulungan, ay ngayon natagpuan ang kanilang mga sarili bilang mga karibal sa magkaibang estasyon ng balita. Nakipagsanib puwersa si Dalpo kay Wanje habang si Inha naman ay nakipagsanib kay Bomjo. Nagkataon, parehong inatasan ang dalawang kuponan sa parehong istasyon ng pulis para sa kanilang balita. Inatasang magsiyasat ng mga kwentong kapaki-pakinabang na balita. Pagdating doon, napansin ni Dalpo ang mga madidilim na kulubot sa ilalim ng mata ng ibang mga mamamahayag na nakatalaga doon, agad niyang naunawaan na hindi magiging madali ang tungkuling ito. Nakasalubong niya ang isang matandang kaklase, si Chansu, na ngayon ay pulis na. Nagpalitan sila ng bati at nagkwentuhan tungkol sa kalagayan ng isa't isa. Nang dumating si Inha, nang malaman ni Chansu na naroon sila upang kumuha ng impormasyon, dinala niya sila sa isang itinalagang pahingahan. Pagbukas niya ng pinto, pumasok rin ng sabay sina Wanje at Bom. Ang lugar sa harap nila, isang masikip at madilim na kwarto na nagpabagsak ng kanilang mga panga. Si Bomjo, na sanay sa marangyang pamumuhay, ay labis na nahirapang tanggapin ito. Upang makahanap ng mga bakas, nagsimula silang magtanong sa iba pang mga opisyal. Pagkatapos ng isang buong ikot ng pagtatanong, wala silang nakuha at nakatanggap pa nga ng pagbibigay ng puna mula sa isang nakatataas na opisyal. Halos nabigo ng lubos ang espiritu ni Bamjo. Gayunpaman, nakita ni Inha ang ibang aspeto niya. Pinahahalagahan ang kanyang pagpupursige, pinanood nila si Dalpo na nagtatrabaho ng mahusay, tila nakakakuha ng lead mula sa isang kooperatibong opisyal. Si Inha, na wala ng ibang pagpipilian, ay nangulit sa kanyang matandang kaibigang si Chansu. Matapos ang maraming kwentuhan, sa wakas ay nag-alok siya ng kwento tungkol sa isang babaeng namatay dahil sa labis na pag-ehersisyo. Natutuwa na magkaroon ng lead, naghiwa-hiwalay sina Inha at Bamjo upang magsiyasat. Isa ang pumunta sa ospital at ang isa naman sa Yewen, hindi nila alam, parehong kwento ay nakuha na pala ni Dalpo. Siya at si Wanje ay hinati rin ang kanilang mga gawain. Ang apat na reporter ay ngayon ay isang paligsahan laban sa isa't isa. Nagkaroon ng matinding kompetisyon. Sinumang makakuha ng surveillance footage ng EWM muna ang magkakamit ng eksklusibong ulat. Lahat sila ay dumiretso sa Yeyen, ngunit tumanggi ang may-ari na ipalabas ang video, natatakot sa negatibong publicity. Matapos ang kombinasyon ng presyon at panghihikayat, pumayag ang may-ari, ngunit pinayagan lamang silang mapanood ang footage at tumanggi na magbigay ng kopya. Pinili ni Inha at Bamjo na panoorin ang video at magtala ng mga notes. Pinag-isipan ni Wanje na muling tanungin ang may-ari, ngunit ibinunyag ni Dalpo na lihim niyang naitala ang footage sa kanyang telepono. Sobrang tuwa ni Wanje. Panalo sila sa round na ito. Ipinakita sa video ang isang babaeng 330 lagi na nagsasanay ng masigasig hanggang sa siya ay bumagsak. Ang mga paunang investigasyon ay nagpakita na siya ay lubos na nadurog ng kanyang asawa, na iniwan siya para sa isang mas payat na babae. Sabik si Wanje na maging eksklusibo ang kwento, ngunit naramdaman ni Dalpo na may mali, naalala niya ang babala ni Inha. Gumagawa ka ng malaking pagkakamali, nagdesisyon siyang bumisita sa bahay paglibing upang makipag-usap sa pamilya. Doon, nakilala niya ang panganay na anak ng yumaong babae, na nakasandal sa wheelchair, at malinaw na dumaranas ng malubhang karamdaman. Ipinakilala ni Dalpo ang kanyang sarili at inalok ang kanyang card, ngunit inihayag ng anak na siya ay nakapagbigay na ng panayam. Gayunpaman, nagpasya siyang sabihin ang katotohanan. Ipinaliwanag niya na siya ay dumaranas ng matinding cirrhosis sa atay. Gusto ng kanyang ina na i-donate ang bahagi ng kanyang atay upang mailigtas ang buhay ng anak. Ngunit dahil sa kanyang timbang, kailangan niyang magbawas ng 66 legila sa loob ng isang buwan upang maging kwalipikado para sa operasyon. Kaya napilitan siyang magpursige ng husto na sa huli ay nauwi sa trahedyang aksidente. Bago pa nakareact si Dalpo, lumabas na ang kanyang maling ulat. Kamakailan lang, isang babaeng obsesyonado sa kagandahan ang sobrang nagpakaabala sa Yewen na nauwi sa kanyang kamatayan. Hindi yun totoo, sigaw ng isang boses mula sa telebisyon. Ginawa iyon ng nanay ko para sa akin. Pinuno ng pagkakasala si Dalpo. Sa sandaling iyon, ipinalabas ng ganid na mamamahayag sa ina ni Inha ang totoong kwento.
Lumabas na natuklasan na ng kanyang kumpanya ang mga katotohanan, naghihintay lamang ng pagkakamali ng kanilang mga karibal upang makapaghatid ng isang nakamamatay na suntok. Malubhang nasira ang reputasyon ng istasyon ng balita ni Dalpo dahil sa insidente. Galit na humingi ng paliwanag ang kanyang mga nakatataas, ngunit nakita nilang nawawala na si Dalpo. Mag-isa siyang nakikipaglaban sa kanyang kabiguan sa silid conference room kung saan siya minsang nakipagdebate noong nasa mataas na paaralan pa. Pinuna niya siya dahil sa kakulangan ng pag-iingat at objective na hindi angkop maging isang reporter. Ngunit ngayon, siya mismo ang nakalikha ng isang trahedya na sumasalamin sa kanyang pagkabata. Anong ba ang kaibahan niya sa mga dietical na reporter na sumira sa kanyang pamilya? Pagbalik sa bahay, nagreklamo siya sa kanyang lolo tungkol sa mga pressure ng pagiging reporter, mababang sahod, tuloy-tuloy na pagmumura, at walang katapusang oras sa paglalakbay. Gusto niyang tumigil at muling magmaneho ng taxi. Maingat na tinanong siya ng kanyang lolo, talaga bang ayaw mo nitong gawin o tumatakas ka lang? Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Dalpo. Nakahiga sa kama, nakatingin sa dosenang missed calls sa kanyang telepono, naisip niya ang kanyang pangako kay Inha. Nang hinuha siya ng lakas ng loob at bumalik sa istasyon, handang harapin ang mga kahihinatnan. Inaasahan ng matinding pagsaway, nagulat siya sa kalmadong kilos ng kanyang boss. Nagkamali ka, isa itong pagkakamali na kayang gawin ng kahit sinong reporter, sabi nito. Sa pagkakataong ito, palalampasin natin, pero huwag mo nang ulit gawin. Natutunan ni Dalpo na pagkatapos mailabas ang balita, nakatanggap ng malaking suporta mula sa publiko ang anak ng yumaong babae. Bumalik siya sa istasyon ng pulis kung saan nakita niyang kinukulit ni Inha si Chan Su para sa impormasyon tungkol sa isang kaso ng sunog. Sulyap niya sa mga detalye tapos ay binaliwala na lang. Sa parehong sandali, natagilid si Inha at parehong inabutan siya ni Dalpo at Bongjo. Umiwas siya mula kay Dalpo, pinahintulutang tulungan siya ni Biamo palabas. Magkasama silang umalis. Pinanood siya ni Dalpo na umalis, may halong hindi komportableng damdamin sa kanyang loob. Mula sa mga file ng pulis, napansin ni Dalpo ang isang pamilyar na numero ng telepono. Nang suriin ang kanyang mga contacts, na-realize niyang nakasave ito sa kanyang telepono. Naramdaman niyang may mali, agad niyang tinawagan ang numero. Nag-ayos siya ng isang pagpupulong sa kwadradong bayan sa ilalim ng paunang balak na pag-usapan ang kompensasyon para sa isang nasirang kotse. Layunin niyang imbestigahan kung ang tao ay may kaugnayan sa mga kamakailang insidente. Habang papalapit ang tao, nagbago ang ekspresyon ni Dalpo mula sa pananabik tungo sa hindi makapaniwala. Ang mukha ng lalaki ay eksaktong kapareho ng kanyang matagal nang nawawalang kapatid. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata hanggang sa magsalita ang lalaki. Ako si Jaemong. Sigurado siyang ito ang kanyang kapatid. Isang nakakatakot na pag-unawa ang dumaloy sa kanya. Ang tatlong biktima ng mga kamakailang insidente ay lahat may kaugnayan sa maling akusasyon laban sa kanyang ama at ang lahat ng tatlo ay may koneksyon sa kanyang kapatid. Naiintindihan niya na si Jaemon ay kumikilos para sa kanyang paghihiganti. Nakita na hindi siya nakikilala ng kanyang kapatid, nagpasya siyang itago muna ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi niya, ako si Dalpo. Bigla niyang nakita si Chan Su na papalapit at mabilis niyang hinatak ang kanyang kapatid, ngunit natanaw sila ni Chan Su. Dinala ni Dalpo si Jaemong sa isang snack bar na may intensyon na magbigay ng kabayaran para sa kotse, ngunit tumanggi si Jaemong. Isang maliit na bagay ay magandang paraan para maging magkaibigan, sabi niya. Ituring mo kaming magkaibigan na ngayon. Sa labas, napansin ni Jaemong ang kapansin-pansing pagkakahawig ni Dalpo sa kanyang sarili. Kung hindi namatay ang kanyang nakababatang kapatid, iisipin niyang si Dalpo iyon. Subok ni Dalpo, gamit ang salitang Koreano para sa kuya. Pwede ba kitang tawagin ganito? Masaya si Jaemong at pumayag at umalis na sakay ng sasakyan. Habang pinapanood siyang umalis, nakaramdam si Dalpo ng pananabik at pumara ng taxi, lihim na sinusundan ang kanyang kapatid, nais makita kung paano siya nabubuhay. Marami siyang gustong sabihin, ngunit natakot siyang baka ang paghahangad ni Jaemong ng paghihiganti ay nakagawa sa kanya ng pagiging mapanganib na tao. Sa pintuan ni Jaemong, nag-atubili si Dalpo, iniangat niya ang kanyang kamay upang pindutin ang kampanilya ng ilang beses, naghahanap ng kasagutan, ngunit sa huli ay umatras. Hindi pa siya handa na harapin ang katotohanan. Samantala, isang lalaki na hinarang ng pulis para sa isang routine na checkpoint ay bigla ang mabilis na umalis sa kanyang sasakyan. Hinabol siya ng mga traffic officer, ngunit tumanggi ang lalaki na huminto, nagmamaneho ng pabaya sa mga kalye. Isang batang lalaki ang dahan-dahang tumatawid sa kalsada. Nang makita ang paparating na truck, sinikap niyang magmadali, ngunit nadulas at nahulog. Ang truck, na nawalan na ng kontrol, ay tumilapon sa gilid at diretsong pumunta sa bata. Sa isang dramatikong pangyayari, isang truck ng tubig ang humarang sa tumakas na sasakyan, gamit ang bigat nito upang pahintuin ang takbo ng truck. Ang driver ay napalingon, luwag na nakita ang bata na hindi nasaktan, bago siya bumagsak sa bata at nawalan ng malay. Na-record ng news team ni Inha ang buong insidente. Agad na naging balita sa mga pahayagan ang kwento kung saan ang driver ng tubig ay itinuring na bayani. Ang driver ay si Jaemong. Siya ay nagtamo ng bahagyang pinsala. Lumapit si Inha sa kanya gamit ang kanyang business card na humihiling ng isang eksklusibong panayam.
Nakilala siya ni Jaemong bilang anak ng kanyang kaaway kaya nagbigay siya ng nakakatakot na ngiti at pumayag. Ang nasirang truck ay hinila patungong repair shop. Nakilala ito ni Dalpo bilang truck ng kanyang kapatid kaya siya ay nag-alala at nagtanong tungkol sa driver. Nang malaman niyang ginagamot ito sa ospital, dali-dali siyang pumunta roon. Dumating siya habang ini-interview si Jaemong. Lumalabas na nakita ni Jaemong ang batang lalaki bilang kanyang matagal nang nawawalang nakababatang kapatid, kaya inilagay niya sa panganib ang kanyang buhay upang iligtas ito. Ipinaliwanag niya kung paano ang maling ulat 13 taon na ang nakalilipas, na naglarawan sa kanyang bayani na ama bilang isang takas, ang naging dahilan upang dalhin ng kanyang ina ang kanyang kapatid at maglaho. Napagtanto ni Inha na si Jaemong ay isang biktima ng insidente ng sunog. Galit na galit, hiniling niya ang pangalan ng walang etikas na reporter. Sa puntong sasagot na si Jaemong, biglang lumitaw si Dalpo at hinila si Inha palayo. Akala ni Inha na sinusubukan niyang sabotahin ang kanyang eksklusibong balita, ngunit nagbabala si Dalpo na lumayo siya kay Jaemong, sinasabing mapanganib ito. Ngunit si Inha ay iginiit na kung may taong handang panganibin ang sariling buhay para sa isang estranghero, hindi siya maaaring maging masamang tao. Alam niyang nagsimula na ang kanyang kapatid sa paghihiganti, lalong nainis si Dalpo at paulit-ulit siyang nagmamakaawa kay Inha na unawain ang panganib. Hindi maibunyag ang katotohanan, ang kaya lamang niyang gawin ay pakinggan siya na pagkatiwalaan siya. Nakita ang kanyang kabigatan, sa wakas ay pumayag si Inha na iwasan si Jaemong pagkatapos ng panayam. Nabawasan ang kanyang pagkainis, pinanood ni Dalpo na nagpapatuloy sila. Binati ni Jaemong ang kameraman na parang matagal ng kaibigan. Ang kameraman na naguluhan ay hindi inaasahan na muling makatagpo si Jaemong. Tumingin sa card ni Inha, tinanong ni Jaemong kung siya ba ay si Reporter Songs. Nag-atubili ang kameraman bago kinumpirma ito. Kahanga-hanga. Gamit ang pangyayaring ito, makikilala ko ang anak na babae ni Reporter Songs. Napaka-interesante. Sa panayam, ikinuwento ni Jae Yaong kung paano isang hindi etikal na mamamahayag ang nagpalit sa kanyang ama na bumbero mula sa isang bayani tungo sa isang hinahanap na kriminal. Gayunpaman, ang paghingi ng tawad na natanggap niya mula sa istasyon ng balita ay pakiramdam ay hindi tapat. Nang makita ito, alam ni Dalpo na hindi titigil ang kanyang kapatid. Nagdala siya ng mga bulaklak sa alaala ng kanilang ama kung saan ipinakita ang larawan ng kanilang pamilya at mga mensahe ng paumanhin mula sa publiko. Lubhang nalungkot, tumayo siya roon sa katahimikan. Nang marinig ang mga yapak, mabilis niyang kinaingatan ang sarili at bumaliktad. Hindi pa rin nakilala ni Jaemong ang kanyang nakababatang kapatid. Iniisip niyang naroon siya upang magbigay galang nang malaman niyang si Dalpo ay isang reporter. Agad na nagbago ang kanyang ugali. Itinapon pa niya ang mga bulaklak na dinala ni Dal. Sinundan siya ni Dalpo at tinatanong, kilala mo si Dako? Namutla ang mukha ni Jaemong. Si Kid Dako ang lalaking itinapon niya sa imbornal. Nagsinungaling siya. Hindi ko siya kilala. Nagpatuloy si Dalpo. Sinisiraan niya sa iyong ama noon. Ang kanyang dalawang kasabwat ay nakaranas din ng hindi magandang kapalaran. Humakbang ng matalas si Jaemong. Karapat-dapat lang iyon. Hindi sapat ang kamatayan para tubusin ang ginawa nila sa aking ama. Sinabayan ni Dalpo ang pagkakataon. Sinabi ko lang si Daku ay nawawala. Sabi niya, paano mo masisiguro na patay na siya? Nilakasan pa niya. Gusto mo bang sila humingi ng paumanhin o gusto mo maghiganti? Malamig ang boses ni Jaemon. Kung pipiliin ko ang dalawa, pipiliin ko ang paghihiganti. Hinablot niya at hinawakan niya ang cellphone ni Dalpo at inihagis ito sa malapit na sunog. Nanatiling kalmado si Dalpo. Ang telepono ay isang decoy. Siya ay kapag-record pa rin sa kanilang pag-uusap gamit ang isang aparato na nakatago sa kanyang take clip. Hindi niya sinasadya na ibigay ang recording sa pulisya para lang kumbinsihin ang kanyang kapatid na tumigil. Samantala, ipinakita naman ng kameraman kay Inha ang footage ng interview ni Jaemong 13 taon na ang nakaraan. Takot na takot si Inha. Natuklasan na ang kanyang ina ay ang reporter na sumira sa kanyang pamilya. Nasira bigla ang imahe ng kanyang ina nang makita niya ang video. Binalaan siya ng kameraman na may naramdaman na hindi maganda kay Jaemong at hinimok siyang mag-ingat. Pagkatapos, isang peres ng sapatos sa video ang nakakuha ng atensyon ni Inha. Ipinaliwanag ng kameraman na sa nakababatang kapatid ni Jaemong ang mga ito. Biglang naalala ni Inha na pag-aari ni Dalpo ng kaparehong sapatos. Nagmadali siya pauwi at ipinakita ang sapatos sa kanyang lolo na ipinaliwanag na ito ang dahilan kung bakit niya dinala si Dalpo sa kanilang bahay. Lahat ay nagkadugtong-dugtong na. Bakit ganap na naging malamig kay Inha si Dalpo? Bakit siya palaging tinitokso nito? Bakit niya tinutulan ang hangarin ni Inha na maging mamamahayag at bakit sobrang galit siya sa kanilang debate? Nasaktan ang puso ni Inha, hindi niya matiis na isipin ang sakit na pinasa ni Dalpo. Ang totoong pangalan mo, Kiamyong, di ba? Tanong niya kay Dalpo. Ang mukha ay puno ng kirot, paano? Paano mo nalaman? Maaaring lumikha ang opinyon ng publiko ng mga bayani, ginagawang pambansang simbolo ang mga mapanganib na tao. Ngunit maaari rin itong sirain ang buhay ng hindi nakikita, ginagawang kriminal ang isang bayani na bumbero at wasakin ang isang pamilya.
Alam ni Inha na responsable ang kanyang ina, kaya't nagpasya siyang humingi ng katarungan para kay Dalpo. Sa pampublikong pagtatalumpati ng kanyang ina, sa huling sesyon ng Ni &E, hinarap siya ni Inha. 13 taon na ang nakalipas, nagsimula siyang manginig ang boses. Sa insidente ng sunog, inuuna mo ang sensationalism kaysa sa katotohanan na nagdulot ng kapahamakan sa pamilya ni Kyong. Nagkaroon ng ingay sa silid mula sa mga bulong-bulungan, ngunit hindi pa tapos si Inha. Dahil sa iyong mga maling ulat, ipinagpatuloy niya, tumataas ang kanyang boses. Lahat ng bansa ay tumalikod laban sa kanila. Hindi mo ba naiintindihan kung gaano delikado ang isang ulat na walang katotohanan at puro sensationalism lang? Ang kanyang ina, hanggang ngayon, ay tumatangging tanggapin ang pananagutan, iniuwing sa lalaking may Pinocchio syndrome ang sisi. Pinapaalala nito kay Inha ang kanilang naunang debate ni Dalpo. Ang kanyang mga salita ay nagpatahimik sa kanya noon. Ngayon, tiningnan niya siya, binabalik ang kanyang mga paratang sa kanyang ina. Sinabi niya, iniisip ng lahat na ang mga mamamahayag ay basta na lang naghahatid ng katotohanan. Pero kahit na mayroon kang Pinocchio syndrome o isa kang mamamahayag, kailangan mong maunawaan na maniniwala ang mga tao sa iyong mga salita ng walang kondisyon. Ang tuwirang mga salita ni Inha ay tumama sa malisyosong mamamahayag na nag-iwan sa kanya na walang masabi. Pati ang mga ehekutibo na nanonood sa kaganapan ay nabigla. Si Won Jae lang ang nagbigay ng suporta, pinapurihan ang tapang ni Inha. Pagkatapos ng kaganapan, nag-alala si Inha sa posibleng epekto, natatakot na siya ay matanggal sa trabaho. Pinagtanong ni Dalpo ang kanyang ginawa. Tinanong niya, bakit mo ginawa yon? Sumagot siya, hindi ko na kayang tiisin pa. Nagpatuloy pa siya. Hindi mo ba iniintindi ang nararamdaman ng iyong ina? Sinikap ni Inha na iwasan ang tanong, ngunit marahan siyang hinawakan ni Dalpo sa braso, pinipigilan siyang umalis. Inamin niya na iniintindi niya pero mali ang kanyang ina. At kung nais ni Dalpo na ipagpatuloy ang bagay, hindi siya hahadlang. Matapos silang magkahiwalay, nakatanggap si Dalpo ng tawag mula kay Bong Jo na nagbabala sa kanya na baka naroon si Jaemong sa istasyon ng Inesay Broadcasting. Agad na bumalik si Dalpo. Totoo ngang tinutukan ni Jaemong si Inhomery. Nang lumabas siya sa elevator, hinabol siya nito, hinihiling malaman kung paano niya nalaman ang maraming bagay tungkol sa kanyang pamilya. Tumanggi si Inha na isangkot si Dalpo. Nang dumating si Dalpo, hinila niya ang kanyang kapatid palayo sa kanya. Ayos ka lang ba? Tanong niya kay Inha, ang boses ay puno ng pangamba. Nang tumayo si Jaemong, nagkapalitan sila ng laban. Biglang ibinunyag ni Dalpo ang kanyang pagkakakilanlan. Hayong, sigaw niya. Ako to, Hamong. Tumitig kay Jaemong nang hindi makapaniwala. Palagi niyang pinaniniwala ang namatay ang kanyang nakababatang kapatid dahil sa mga reporter at kinumpirma ni Inha ang pagkakakilanlan ni Dalpo. Nagsinungaling ka sa akin, bintang ni Jaemong, ang boses ay nanginginig. Sabi mo parating si Papa. Sabi mo babalik ka. Panoorin namin ang mga paputok ng magkasama at babalik sa normal ang lahat. Nangako ka. Dumami ang mga alaala kay Jaemong bago lumabas upang ipaghiganti ang kanilang ama. Paulit-ulit niyang ipinangako sa kanyang nakababatang kapatid na babalik siya. Ngunit isang di inaasahang insidente ang pumigil sa kanya na makauwi noong gabing iyon na nagdulot sa desperadong ginawa ng kanilang ina. Sa wakas ay nakilala niya ang lalaking nasa harapan niya bilang kanyang nakababatang kapatid, si Hamyong. Ang kapatid na kanyang niluksa sa loob ng 13 taon ay buhay. Napuno ng tuwa at hindi makapaniwala, mahigpit niya itong niyakap. Pumunta sila sa isang restaurant. Naalala pa rin ni Jaemong ang hilig ng kanyang kapatid sa pizza na may mas maraming gulay kaysa karne. Naantig sa maliit na kilos na ito, nakinig si Dalpo habang tinanong ni Jaemong tungkol sa kanyang buhay. Ikinuwento niya ang kanyang pagkaligtas ng matandang lalaki na may demensya na tinrato siya na parang anak. Lumapit ang mga tao kay Jaemong para humingi ng autograpo. Nang makita niyang ipinagdiriwang bilang isang bayani ang kanyang kapatid, nakaramdam si Dalpo ng matinding kirot. Tahimik na tumawa si Jaemong. Nakakatawa, hindi ba? Sabi niya, si Reporter Song ang sumira sa aming pamilya at ngayon ginawa niya akong bayani. Pinilit niya si Dalpo na ipagpatuloy ang pamumuhay bilang Dalpo at hilingin sa kanya na panatilihing lihim ang kanilang relasyon. Nalilito, tinanong siya ni Dalpo. Ikaw ba? Ikaw ba ang dahilan ng mga pagkamatay na yon? Sa wakas ay nagtanong siya. Hamyong. Sagot ni Jaemong at ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Dalpo na parang kutsilyo. Hinala niya na maaaring totoo ito, ngunit kumapit pa rin sa kaunting pag-asa. Ngayon, nakumpirma na ang kanyang pinakamasamang takot. Hindi niya kayaning ihayag ang kanyang kapatid. Kalaunan, sa isang pulong ng news team, iminungkahi ni Won Ji na ituon ang pansin kay Jaemon. Habang nangangalap ng impormasyon sa estasyon ng pulis, narinig niya ang mga opisyal na pinag-uusapan siya bilang suspect sa ilang kaso ng nawawalang tao. Si Jaemong ay kasalukuyang mainit na paksa at ang pagbubunyag ng madilim na bahagi ng isang pambansang bayani ay magdudulot ng hindi pa nagagawang publicity para sa kanilang network. Agad na inatasan ng kanilang boss si Won Ji sa balitang ito. Natakot, lumapit si Dalpo sa kanyang boss at inamin ang katotohanan tungkol sa kanyang kapatid. Nangako siyang hihikayatin si Jaemong na sumuko, nalilikha ng mas malaking scoop.
Pumayag ang kanyang boss, muling nag-assign kay Wanje at ibinigay kay Dalpo ang buong responsibilidad para sa kwento. Nagalit si Wanje. Bakit mo kinuha ang aking kwento? Humingi lamang ng paumanhin si Dalpo, iniwan si Wanje na ilugmok ang kanyang kalungkutan sa alak noong gabing iyon. Gayunpaman, nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa newsroom at nadinig na magbibigay si Jaemong ng espesyal na panayam. Masigla niyang ibinahagi ang impormasyon kay Dapo na nakaramdam ng pagkabalisa. Nakakuha siya ng anonymous na tip na inaakusahan ang kanyang kapatid ng pagpatay. Nakaramdam ng pagkabahal. Dali-dali niyang hinanap si Jaemong. Tinanong niya, plano mo bang maghiganti? Sa panayam, kinumpirma ni Jaemong ang kanyang layunin. Nagpakiusap si Dalpo na sumuko siya na nangangako na sisiguraduhin ang magaan na sentensya. Hindi niya matiis na mawala ang kanyang kapatid muli. Tumanggi si Jaemong. Alam niya ang nararamdaman ni Dalpo para kay Inha. Ayaw niyang gawing mahirap para sa kanya, kaya lumiko siya at umalis. Ngunit hindi sumusuko si Dalpo. Hinarap niya muli ang kanyang kapatid na sinasabing nawalan na siya ng pag-asa kay Inha. Pagkatapos ay nagbigay siya ng ultimatum. Kung hindi papayag si Jaemong na hayaan siyang ibunyag ang katotohanan, ibibigay niya ang ebidensya sa pulisya upang hindi makilahok sa panayam si Jaemong. Sa huli ay sumunod si Jaemong. Nagkaisa ang magkapatid at gumawa ng plano upang ihayag ang isang malisyosong mamamahayag. Siya ay nanatiling walang kaalam-alam sa nalalapit na panganib. Nagsimula ang panayam at si Dalpo ay naglayong mangalap ng ebidensya laban sa kanyang kapatid. Ang mamamahayag na nagnanais palakasin ang imahen ni Jaemong bilang bayani ay nagpakita ng isang clip ng kanyang taimtim na panawagan para sa katarungan para sa kanyang ama 13 taon na ang nakalipas, na umaasang makakaudyok ng awa mula sa mga manonood at tumaas ang rating. Tulad ng inaasahan, nagdulot ang clip ng malaking interes publiko. Gayunpaman, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Tinanong ni Jaemong kung bakit hindi nila ipinakita ang orihinal na hindi na-edit na video. Ang kanyang panayam mula sa mga nakaraang taon ay hindi ginawa upang magdulot ng awa. Napagtanto ng mamamahayag na na-expose ang kanyang panlilinlang, naalala niya kung paano niya sinadyang ipakita lamang ang pinakamakapangyarihang emosyonal na bahagi ng panayam ni Jaemong upang makabuo ng matinding galit. Sinubukan niyang baguhin ang paksa, ngunit nagpatuloy si Jaemong. Reporter Song, sabi niya, nakapangingilabot ang tinig. Ginamit mo ang matalinong pag-edit para gawing kontrabida ang aking ama. Napaka-interesante. Sinubukan niyang itanggi ito, sinisisi ang kakulangan sa karanasan ng media noon. At nagbigay ng walang laman na paghingi ng paumanhin, ngunit hindi niya ito pinalampas ni Jaemong. Talagang kahanga-hanga, patuloy niya, ang tinig ay punong-puno ng panunuya. Ginawa mong isang takas ang isang bayani na bumbero at pagkatapos ay ginawa mo akong isang mapanganib na tao na maging pambansang bayani. Dumilim ang studio, sinundan ng alon ng mga bulong. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, hamon ni Jaemong, panoorin mo ang balita. Sa sandaling iyon, si Dalpo ay nag-uulat ng live mula sa mga lokasyon ng mga krimen ni Jaemong na ipinapakita ang katotohanan. Namangha ang publiko. Ilang sandali lang, si Jaemong ay isang pambansang bayani. Ngayon, siya ay nagpakita bilang isang mapanganib na kriminal. Pagkatapos ng kanyang ulat, ibinunyag ni Dalpo ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si Ki Hamyong. Ang kanyang lolo at kapatid na nanonood sa pagpapalabas ay sa wakas ay nalaman ang kanyang totoong pangalan. Lumitaw si Dalpo sa labas ng himpilan ng radyo kung saan naghihintay ang mga pulis na sumuko si Jaemong. Lumabas si Jaemong at nagkatagpo muli ang magkapatid matapos ang 13 taon, ngunit ngayon ay hinarap nila ang isa pang pagkakahiwalay. Puno ng pagsisisi si Dalpo at paulit-ulit na humingi ng tawad. Hinawakan ni Jaemong ang mukha niya. Ngayon ay simula pa lamang, sabi niya. Mula ngayon, kailangan mong harapin si Song Chan ng mag-isa. Ipakita sa kanya at sa akin kung ano ang tunay na reporter. Alam ni Jaemong na hindi niya kayang talunin ang isang malakas na reporter tulad ni Song. Kailangan niyang ipagkatiwala ang misyong iyon sa kanyang kapatid. Pagbalik sa bahay, nag-empeke si Dalpo ng kanyang mga bag, naghahanda para sa isang mahabang labanan. Nagpaalam siya sa kanyang lolo. Mabigat ang kanyang puso habang formal niyang pinutol ang kanilang ugnayang ampon. Ayaw ng kanyang lolo na umalis siya, ngunit alam ni Dalpo na hindi siya maaaring manatili. Habang hinahabol niya ang ina ni Inha. Hindi niya kayang harapin si Inha. Pinakinggan niya ang kanyang mga yapak habang unti-unting nawawala. Si Inha, na nakatago sa likod ng kanyang pinto, ay tahimik na umiyak. Mabilis na dinala si Jaemong sa mga lugar ng krimen para sa pagkakakilanlan. Napapalibutan ng maraming mamamahayag, ang eksena ay sumasalamin sa media frenzy na nangyari 13 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila mga biktima. Isinasagawa nila ang paghihiganti. Ang parehong mamamahayag na ginamit ang kanyang mga salita upang gawing takas ang isang bayani at gawing pambansang simbolo ang isang kriminal na lalaki, ngayon ay hinarap na ang kanyang kabayaran. Hindi niya inaasahan na isang pambansang bayani ang aamin sa kanyang mga krimen sa live na telebisyon, inakusahan siya na inuuna ang ratings kaysa sa katotohanan. Bagamat ang isang kilos na ito ay sumira sa kanyang karera, matinding pinsala ang idinulot nito sa kanyang kredibilidad. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang iba pang mga insidente ng kanyang pekeng ulat.
Sumiklab ang damdaming publiko sa social media at nagtipon ang mga protesta na humihiling ng kanyang pagbibitiw sa labas ng gusali ng kanyang kumpanya. Pagkatapos, lumitaw ang isa pang biktima ng kanyang maling ulat. Si Ginoo Park, isang dating may-ari ng kumpanyang bus, ay may isa sa kanyang mga driver na nagnakaw ng pondo at kinabukasan, misteryosong namatay ito. Walang anumang ebidensya, nag-publish ang reporter ng kwento na nagsasabing nagpakamatay ang driver dahil sa kanyang pagtanggal sa trabaho na nagdulot ng boycott at kalaunan ay pagkabangkarot ng kumpanya ni Ginoo Park. Ngayon, si Ginoo Park, hawak ang sertipiko ng pagkamatay ng driver na nagsabing namatay ito dahil sa atake sa puso ay humingi ng paghingi ng paumanhin at pag-urong ng ulat. Ang bagong pangyayaring ito ay naglagay sa reporter sa ilalim ng matinding pagsusuri mula sa kanyang mga nakatataas. Nang malaman nilang hindi man lang niya sineryoso na beripikahin ang sanhi ng kamatayan, galit nilang hiniling ang isang solusyon. Nanganganib na palitan siya bilang punong editor, ipinadala nila sina Inha at Bom Joe para magsiyasat habang sina Dalpo at 1J ay itinalaga rin sa kwento. Ipinaalam ni Dalpo sa kanyang kapatid ang sitwasyon. Napagtanto niya na kung isisiwalat ito ng tapat, maaaring ito na ang huling suntok sa karera ng mamamahayag. Inhan at Bom Joe ay bumisita kay E. Park, sabik na maunawaan ang katotohanan. Dumating din sina Dalpo at 1J. Pumayag si Park na makipag-usap sa lahat ng apat. Ipinahayag niya na kamakailan lamang ay nalaman niya mula sa kapatid ng driver na ang kamatayan ay sanhi ng stroke, hindi nagpakamatay, at ipinakita ang sertipiko ng kamatayan. Hawak ang dokumento, ang susunod na hakbang ay ang beripikasyon. Nagpa siya ang apat na mamamahayag na makipagtulungan. Susuriin ni Inha ang sertipiko ng kamatayan. I-interviewin ni Bon Joe ang mga kasamahan ng driver. Makikipag-usap si 1J sa pamilya ng driver. At haharapin ni Dalpo ang mamamahayag. Hindi nag-aksaya ng oras si Dalpo, nagtanong siya. Sa anong batayan mo napagpasyahan na nagpakamatay siya? Maraming mga palatandaan. Tumugon siya ng defensively. Nakita mo ba ang sertipiko ng pagkamatay? Pinilit ni Dalpo. May testamento. Nagsimula siya. Nakita mo ba ang sertipiko ng pagkamatay? Namutla siya. Nahanap namin ang liham ng pagpapakamatay. Sinubukan niyang muli. Nakita mo ba ang sertipiko ng pagkamatay? Paulit-ulit na sinabi ni Dalpo ng matatag. Hindi na kailangang malaman iyan, wika niya ng may pagtutol, na unti-unting nawawala ang kanyang kalmadong anyo. May iba pang ebidensya. Ang karaniwang hindi natitinag na mamamahayag ay ganap na nag-aalimpuyo. Ngumiti si Dalpo ng palihim. Nasisira na ang kanyang kontrol. Napag-alaman niya mula kay Bamjo na pinatunayan ng mga kasamahan ng driver ang kanyang kasaysayan ng problema sa puso. Bumalik din si 1J na kinumpirma mula sa kapatid ng driver na hindi niya ginawa ang sariling kamatayan. Gayunpaman, nanatiling hindi komportable si Dalpo. Bagamat lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa katang-isip ng mamamahayag, parang may mali. Kailangan lang nila si Inha para kumpirmahin ang pagiging tunay ng sertipiko ng kamatayan at wala ng paraan ang reporter para makaligtas. Sa wakas, babalik sa kanya ang mga kahihinatnan ng kanyang peking ulat. Ngunit nag-aatubili si Inha na ilabas ang dokumento. Tinawagan siya ni Dalpo, ngunit hindi siya sumagot. Nag-text siya sa kanya na sinasabi niyang ayos lang siya, ngunit naalala ni Dalpo na pareho rin ang sinabi niya matapos makipagkita sa kanyang ina. Kahit na siya ay umiiyak at nag-aalala, nagpunta siya upang hanapin siya at natagpuan siya na nakatayo sa labas ng newsroom, malinaw na nag-aalangan. Lumabas na nalaman ni Inha mula sa doktor na ang sertipiko ng kamatayan ni Ginoong Park ay peke, kulang ang isang mahalagang bahagi, kaya nakuha niya ang tunay na sertipiko mula sa doktor. Ayaw niyang mabigo si Dalpo at malakas na binubuo niyang punitin ang mga dokumento nang makita niyang papalapit siya. Lumingon at tumakbo si Inha, hinabol siya ni Dalpo na nagtatakang alamin kung ano ang kanyang ginagawa. Nag-atubili siya, hindi makapagsalita. Sige na, iginiit niya. Ano ang nangyari? Mali ba ito? Mali ang ulat ng iyong ina. Sinabi ni Inha ang katotohanan. Fake ang death certificate. Nagpakamatay ang driver. Nabigla si Dalpo. Halos na nila itong maihayag, ngunit winasak ng katotohanan ang kanilang pag-asa. Pagdating sa bahay, natagpuan ni Dalpo ang kanyang lolo at kapatid na naghihintay. Balak niyang manatiling malayo, ngunit ang 13 taon ng ugnayan ng pamilya ay hindi madaling masira. Ang kanyang lolo, na nag-aalala tungkol sa pamumuhay niya ng mag-isa, ay sumilip upang alamin ang kalagayan niya, pag-aayos ng heater, selyado ang mga bintana laban sa lamig at pinaalala sa kanya na kumain ng maayos. Labis na naantig si Dalpo. Iniwan din ng kanyang kapatid ang numero ng telepono ng kapitbahay, hinihikayat si Dalpo na tawagan siya kung kailangan niya ng anumang tulong. Bago umalis, tiniyak ng kanyang lolo sa kanya. Hindi kita iiwanan kailanman. Tandaan mo na anuman ang sabihin ng iba, palagi kang magiging anak ko. Pagkatapos, binuksan ni Dalpo ang bag na dinala ng kanyang lolo, nakita niya ang isang pimen, isang scarf, at isang tala na nagpapaalala sa kanya na kumain ng regular at alagaan ang kanyang kalusugan. Hawak ang scarf, naramdaman niya ang init ng kanilang pagmamahal. Kinabukasan, nagtipon ang mga nagpoprotesta sa labas ng gusali ng kumpanya ng reporter, humihingi ng paumanhin.
Nang dumating ang kanyang sasakyan, rumesbak sila, hinaharang ang kanyang daan. Nanatili siyang kalmado at bumaba upang harapin sila. Dumagsa ang mga reporter sa kanya, tinatanong tungkol sa mga hindi tamang detalye sa kwento ni Ginoong Park. Habang pinapanood ang pangyayari, naalala ni Dalpo ang kanyang sariling karanasan ng trauma noong bata pa siya. Ngunit wala siyang naramdaman na kasiyahan. Kung mananatili siyang nakatingin lang at hindi kikilos, paano siya naiba sa mga walang prinsipyo na reporter na kinapuputan niya? Hindi na niya matiis. Lumapit siya, inilahad ang ebidensya na naglantad sa kasinungalingan ni Ginoong Park. Ang orihinal na sertipiko ay nagsasaad na ang sanhi ng kamatayan ay drug overdose. Ibinunyag niya, bakit mo ito pekehin Ginoong Park? Tumakas si Ginoong Park sa eksena. Nakatingin si reporter kay Dalpo, nagulat. Bakit siya tinutulungan niya? Ginawa ko lamang ang dapat gawin ng isang reporter. Ipinaliwanag niya kung ano ang dapat mong ginawa 13 taon na ang nakalipas. Iyon ang dahilan. Kahit nagsasabi ka ng katotohanan, walang naniniwala sa'yo. Malakas nito siyang tinamaan. Natupad ni Dalpo ang kanyang pangako sa kanyang kapatid. Ipinakita sa kanya kung ano ang tunay na reporter. Si Inha, habang pinapanood sila, ay nakaramdam ng tahimik na kasiyahan. Ngunit sa katotohanan, gaano man ito kasakit, ay lumitaw na sa liwanag. Sa ikinagulat ng lahat, nagdaos ng press conference ang reporter, humihingi ng publiko ng paumanhin sa kanyang nakaraang maling ginawa, inanunsyo ang kanyang pagbibitiw bilang punong editor, at ipinahayag ang kanyang panghihinayang sa kanyang mga ginawa. Maging si Dalpo ay nagulat sa pagtulong sa kanyang kalaban na maiwasan ang pampublikong kondena. Hindi niya sinasadyang na impluwensyahan siyang bumaba sa kanyang posisyon. Habang iniimpake niya ang kanyang mga gamit, nahulog niya ang isang kahon ng mga bagay. Tinulungan siya ni Inha na kolektahin ang mga ito, tinanong kung ano ang kanyang balak gawin pagkatapos noon. Hindi sumagot ang reporter, simpleng sinabi kay Inha na maging mabuting reporter, hindi tulad niya. Natagpuan ni Dalpo si Inha at humingi ng paumanhin sa kanyang nakaraang kilos. Sa wakas, inamin niya ang kanyang nararamdaman, hindi naman siya sinisi ni Inha, bagkus ay ipinahayag niya ang kanyang mga alalahanin tungkol sa kanilang relasyon. Dahil sa kasaysayan ng kanyang ina sa pamilya nito, niyakap siya ni Dalpo ng mahigpit. Mabilis ang paglipas ng panahon. Sa paglapit ng bagong taon, parehong umunlad sa kanilang karera sina Dalpo at Inha. Bagamat magkaibang tirahan, pinagsasamahan pa rin nila ang paminsang pag-commute sa trabaho araw-araw at nagpapatuloy ang kanilang mga tawag sa telepono kahit na nakarating na sila sa kani-kanilang istasyon. Hindi matatawaran ang kanilang pagmamahalan. Dumating ang isang mahalagang sandali. Ipinakita ng kapatid ni Dalpo ang mga larawan ng pagkabata ni Dalpo at Inha sa kanilang lolo, ipinahahayag ang kanyang suporta para sa kanilang relasyon. Ipinahayag niya na matagal nang may nararamdaman si Dalpo kay Inha sa loob ng 10 taon, ngunit iginalang niya ang alaala ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagpapanatili ng ugnayan bilang tiyuhin at pamangkin. Naantig sa katapatan at pasasalamat ni Dalpo, sa kabila ng kanilang naunang kasunduan na wakasan ang pagiging ampon, na pagtanto ng kanyang lolo na legal pa rin silang pamilya. Nagkaroon siya ng ideya. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Dalpo at opisyal na pinawalang bisa ang ampon. Nagulat si Dalpo. Tinanong niya, anong nangyayari, lolo? Ang kanyang lolo, na may boses na puno ng damdamin, ipinaliwanag ang kanyang desisyon, ibinalik ang legal na pangalan at pagkakakilanlan ni Dalpo. Salamat, lolo. Salamat, tatay, sabi ni Dalpo habang niyayakap siya. Hindi lang si Dalpo ang nagpapasalamat sa kanilang pinagsamahan. Ang kanyang lolo rin ay lubos na nagpapasalamat na magkaroon siya bilang anak. Kalaunan, nagkatuluyan si Dalpo at Inha at nagpakasal. Nagnining siya sa tuwing tinitingnan ang mga ito habang sabik na kumuha ng larawan ang kapatid ni Dalpo. Sa wakas, tinanong ni Inha ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan mula pa noong gitnang paaralan. Bakit mo ako ipinaglaban noon? Ngumiti si Dalpo. Dahil gusto kita. Nagtapos ang kwento sa kanilang magandang seremonya ng kasal. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang mga nakakaantig na kwento.